Diba? Ang yaman ko na. Again, don't be contented. Ganun lang, bangon ka. Kung nahihirapan ka ngayon, bangon ka. Gawin mo pa rin kahit maliliit na steps lang yan. Small steps. Hanggang sa malayo ka na pala. Kapag nakontento ka na kasi, ibig sabihin, wala ka nang pinapangarap. Sa akin kasi, huwag kang makontento. But be grateful. Be thankful kung ano mong gawin. So yung iba kasi, hindi makapaghintay. Gusto instant. Kaya tuloy, nagmumukhang greedy na. Pero sa ibang paraan naman yon. Pwedeng sa promotion, wala akong sinasabing tao. Pero may mga ganong tao na talagang gusto nila instant. Yes. Hindi ko talaga strength yung pag-iipon. Actually, sobrang kahinaan kong mag-ipon. Aminado ako, hindi ako magaling sa ganyang bagay. But with this, itong ganitong klaseng konsepto ng pag-iipon na to, kakaiba siya. I'll be honest with you, I'm not a guy na sobrang consistent sa mga bagay-bagay. Isa na rin siguro sa dahilan mabilis akong maboard, lalong-lalo na mga ganitong bagay na parang nakapattern siya na paulit-ulit mo na lang gagawin yung ganon. Yun nga, pag-iipon, everyday mo siyang gagawin. Sobrang naboboard ako sa ganon. I don't know, maybe because of my ADHD that I don't wanna use that as an excuse as well. So that's why I'm always trying my best na gumawa ng isang bagay na nagagawa yung mga bagay na tulad nito. It's hard actually to be consistent. Kaya ginagawa ko, naghanap ako ng paraan pa na maging exciting pa rin siya kahit na sobrang bored na ako. Comes the idea of this, the ipon box. Isang mga problema din sa pag-iipon kasi is yung pag nakikita mo siya, ang sarap lang siyang, makuha-kuha siya, bubunot-bunot. Aminin ko, hindi ko siya nasunod eh. Yung concept nito is yung parang 60,000 na yung maiipon mo pag matatapos mo to siya, tapos ilalagay mo dito like eto 50 pesos, 50 pieces, mga ganyan, 50 pesos, ay sorry, dito kabila 20 pesos bill, ganyan, tapos i-shade mo kung nahulog mo ilang piraso, tapos 50 pesos bill, tapos 100 pesos bill, ganyan. Kung mapapansin mo, walang shade yan, so hindi ko talaga siya nasunod. Ang konsepto ko ng pag-ipon, wala talagang purpose bakit ako nag-ipon, pero since may gusto akong bilhin, gusto kong mag-upgrade ng microphone, yung wireless na microphone ko. And I believe na sobrang dami na rin ito. I think kasya na to kasi sobrang ligat niya na. Pagka meron akong mga change like 100 peso bill, like 50 peso bill, tapos mga coins, ganyan, hinuhulog ko siya directly dito. So parang wala akong wala akong tinitira ng mga ganong bills sa wallet ko. Pag uwi ko ng bahay or bago ako umalis ng bahay, hulog ko talaga agad doon. Tinatamad din talaga akong mag-check ng mga bills like lalo-lalo ng mga coins kasi pare-pareho yung kulay, pare-pareho yung itsura. Yung piso at 5 piso at 10 piso pareho yung itsura. Kaya pag nagbabayad ako, laging buo na lang. Ang hirap eh. Imagine mo pagka nandun ka sa drive-thru, nagbigay ka ng pera na exact amount. Ang hirap kasi bibilangin mo pa may nakasunod sa'yo na nasasakyan. Nakakaya. Tapos or sa counter, sa cashier, sa grocery. Ganong situation, you get my point. Unboxing. At bilangin natin kung magkano na ang naipon ng isang tulad ko na hindi sumusunod sa proseso ng tamang pag-iipon. Bahala na. By the way, this is my second time na mapuno ito. Nung first kong napuno ito, ang nabili ko, yung kamerang yan. Huwag mo malitin yung kakayanan ko mag-ipon kahit tamad ako mag-ipon. Let's go! Shoutouts kay Coach Chinkitan. Salamat po sa konsepto ko. Sobrang solid. Wala! Dami na! Punong-puno na! Nasa magkano kaya itong lahat? Comment mo nga kung magkano to sa tingin mo. Ayan, ito lahat yung lagay dito. Puro coins yung sa ilalim, pero may mga tig-20 yan. 10 pesos, 5 pesos, and marami pang mga money like 200, 100 pesos. May 200 pala. I guess libo-libo din to, feeling ko. Sige, comment mo nga kung tama ka. Tingnan natin kung tama ka. First, organize natin. Angat kita konti para kita mo ako. Barya-barya lang to pero malaki din to Magbasa kayo ng mga libro tulad nito Check nyo sa Black app ko, meron ako nito. Dahil dito magbabago yung mindset mo pagdating sa mga gastos Since nung nabasa ko to, hindi na rin ako masyado gumagastos sa mga ibang bagay like kung branded ba dapat yung damit or yung mga gamit, mga ganun. Well, hindi naman masama yun sa part mo kung talagang sobra-sobra pera mo. Pero for me, as long as the thing is serves as its purpose, so okay na ako dun. Ayaw kong tumaas yung lifestyle ko.
Pero mas gusto ko talaga yung simpleng pamumuhay lang talaga din. Kasi parang ang hirap kasi maghabol ng nung lifestyle or standard na gusto ng iba. Pero ikaw mismo parang sakal na sakal ka na. May mga ganon situation. It doesn't mean na hindi ka na mangangarap. It doesn't mean na hindi ka na mag-aim or mag-goal lang mataas sa buhay. It's good that you have those kind of goals, diba? Kasi if we still need money, ayoko naman magpaka-hipokrito. Kailangan pa rin natin kumita kasi may mga responsibilities tayo sa buhay. But as long as you know how to keep your feet on the ground, you will have this satisfaction. Again, don't be contented. Di ang ibig kong sabihin, kapag nakontento ka na kasi, ibig sabihin wala ka nang pinapangarap. Iba kasi yung perspective ko pagdating sa usaping ganyan eh. Subjective naman yun. Yung wag kang masyadong mag-ambisyon, wag kang masyadong mag-ganito daw, ganyan-ganyan. Sa akin kasi, wag kang makontento, but be grateful. Be thankful kung ano mayroon. So yung iba kasi, hindi makapagkintay. Gusto instant. Kaya tuloy, nagmumukhang greedy na. Kung hindi mo pa afford, hindi pa pwede sa'yo, isa lang ibig sabihin, hindi mo pa deserve. Kung wala pa sa'yo, hindi mo pa siya deserve. It doesn't mean na hindi mo siya deserve literally, but hindi pa sa'yon. Time will come, magiging deserve mo din. Madami naman akong bagay na feeling ko hindi pa ako deserve sa ngayon. Which is, it's still okay. Nakaka-feel ba ako ng inggit minsan pag may nakikita ako ng ibang tao na meron sila noon tapos ako wala? Normal, tao ako. May ma-feel din ako na inggit paano. But I am so aware of myself na kaya kong i-switch yung sarili ko from naiinggit into inspired. Diba? Yun yung advantage naman pag aware ka to yourself na, wait, hindi ako dapat mainggit. I need to be inspired and ask them or ask myself how they do that. I need to research, I need to understand paano na nagawa yun, di ba? Then their pattern, their ways of achieving it might work for me as well. Or kung ginawa mo man, sinubukan mo yung style nila, hindi nag-work sa'yo, pwedeng sa ibang pamamaraan makuha mo din siya. Magkakaiba naman yung paraan eh. Ang daming nakakuha ng kanilang pangarap nila ngayon. Pero sa ibang paraan naman yun. Pwedeng sa promotion, wala akong sinasabing tao, pero may mga ganong tao na talagang gusto nila install. But for me, mas masarap kasi yung bagay na pinaghihirapan mo, pinagtsatsagaan mo, may patience ka bago mo ma-achieve yung isang bagay. Mas masarap i-enjoy yun. Mas masarap siyang i-celebrate. Kahit maliit yan, achievements or winning moments mo, celebrate it. Bakit? Mas okay pa yun kaysa sa yung mga tao na, alam mo yun, they are celebrating for something na sinasabi nilang blessing pero galing sa hindi magandang bagay. Tingnan mo, kapal nito. Ngayon, ito yung pinaka-challenging part, yung coins naman. Pampaswerte. As much as I wanted to na magdaldal dito. Pero feeling ko, mababagal ako dito pag magdadaldal ako habang ginagawa ko to. Gawin natin, i-cut ko na lang muna, then proceed tayo, fast forward ko na lang. Roon sa part na, nasa lansan or na-organize. Okay? Ayan, na-organize ko na sila. Pero hindi ko pa sila nabibilang, yan. At saka hindi ko sila by tens. Hindi ko muna in-organize ng by tens. Basta as long as parang gusto ko magpalaro tungkol dito. Wala lang, natuwa lang ako. Sino man ang makakahula kung ilan ang total nito, meron siyang bucket hat. Like this kind of a bucket hat or this kind of bucket hat design. So yeah, yung makakahula. Walang limit kung ilang entry ang itatry mo. Walang limit as long as nakafollow ka sa akin. That's it. Yun lang. Naka-follow ka sa akin, then hulaan mo kung ilan lahat yung total nito. Hindi yan naka-by tens hindi ko muna. Basta naka-groups lang sila by mga nila. Walang hidden dyan na pera. Eto, centavos lang nandito na. Hindi ko na-install yung cents siyempre para hindi naman sobrang hirap. Yun lang. Sige. Ngayon naman, bibilangin ko na siya magkano ang total niya. Pero, siyempre, hindi ko sasabihin sa'yo kung magkano ang total para may palaro nga, diba? Wala naman sabihin ko dito sa video to magkano total. Basta lang, ganito lang, friend. Ang sense lang talaga ng video ito is I just wanna show you and I just wanna share to you something na pwedeng maging take away mo na maliliit na bagay yan, small things like maliliit lang na move or maliliit na actions yan na effort but it has a big result like this. Like ito mga papiso-piso. Ang ginagawa ko actually itong mga piso-piso nakikita ko sa mga daan-daanan minsan. Ginagawa ko like pinupulot ko. Marami sa atin we believe na wala namang talagang halaga nito halos, di ba? Kaya nga minsan nakakalat lang siya. Naging kaugalian ko na kapag may nakakalat na mga coins, piso, ganyan, tinatago ko na or nilalagay ko na kagad sa alkansya tulad nito. Kasi hindi mo masabi na tingnan mo, maiipon mo, dadami at dadami pala siya. Lalaki at lalaki siya. So, yun yung tinatawag natin na small efforts but consistently you're doing it, it will have a big result in your life someday. Same goes with what you're doing right now, sa career mo ba, sa business mo or whatsoever. Hindi ako professional na motivational speaker but I'm telling you from my heart, from my experience itself na a person like me na hindi naman ako galing sa talagang, alam mo yung well-off na pamilya or
what na life. Until now, hindi naman ako ganun eh. But I can say na may mga winning moments talaga din na dahil lang sa maliliit na effort na ginagawa mo araw-araw. Ganun lang, bangon ka. Kung nahihirapan ka ngayon, bangon ka. Gawin mo pa rin kahit maliliit na steps lang yan. Small steps, hanggang sa malayo ka na pala. Diba? Ang yaman ko na. Feeling ko, yaman ko na. Oh, diba? So, mabibili ko yung microphone na gusto ko, I guess. Well, to be honest, hindi naman talaga nakakayaman yung pag-iipon ng mga ganito lang maliliit. Marami na, siyempre, malalaki yung ipon nila. Talagang yung mga yayaman din talaga. But this kind of thing, na hindi naman talaga ito yung nakakayaman, yung pag-iipon ng mga ganito, ganyan. Pero, alam mo, ang totoong nakakayaman dito, yung practice na ginagawa mo to. Kahit konti-konti yan, pero pinapractice mo everyday na nag-iipon ka, yung discipline ng pag-iipon. Ako po, hindi po ako disiplinadong tao, kaya ginagawa ko to because I wanna train myself. It is a therapy for me na gawin ito kahit maliliit yan, pero consistently ginagawa ko siya. Kahit ang hirap maging consistent sa ganitong klaseng bagay, I still need to do it. Hindi para sa akin lamang, kundi para sa future ko. Ikababago at ikabubuti din ng pagkatao ko kasi alam ko, ito yung kahingaan ko, so iano ko siya, i-workout ko, di ba? Alam mo na kung ano yung weakness mo, tapos hindi mo pa siya i-workout, dapat i-workout mo siya para at least kahit papalo, ma-develop mo yon at magiging strength mo someday. So yun lang, share ko lang. Salamat sa panonood and see you on my next video. Well, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Peace!